Effects of torsional moment on structural members. Normally sa beam, ginagawa natin, meron tayong moment sa bending along longitudinal. Yan yung normal. Nagko-compute tayo ng bending moment para ma-design natin yung reinforcing bars. But kung minsan nangyayari, meron ng special moment across o transverse dun sa cross section ng beam. Ito nga yung tinatawag natin na twisting effect or yung torsion. Minsan nangyayari din sa mga columns, yung mga end rotation. Itong example na ibibigay natin sa inyo, magpapakita tayo ng theory kung bakit nangyayari yan. Isang magandang example dito para makarelate kayo, kung familiar kayo dun sa tinapay ng yung ginagawang banh mi ng mga Vietnamese sandwich, yung mahahabang tinapay, crunchy yung surface niyan eh. So i-try ninyong i-twist, i-twist niyo ng konti. Mapapansin niyo nagkakaroon ng flakes, nalalaglag yung mga flakes. Ang reason kasi nagkakaroon ng shear flow dun sa surface, sa surface. Kaya nagbibitawan o nadidetach yung surface noong tinapay. Nalalaglag yung mga flakes. So, ganun yung nangyayari sa concrete. Kunyari, tinwist natin, nagkaroon ng moment. Yun nga yung twisting or torsion. May ang possibilities magkaroon ng chipping off ng surface ng concrete. So, para maiwasan yan, naglalagay tayo ng extra reinforcement. So dito sa example na pakita natin sa inyo, i-introduce natin yung beam, sabi ko nga. Mababasa ninyo dito, nilagay ko, sabi ko, ito yung topic, effects of torsional moment in RC beams. Meron akong konting definition dito, yung practical definition, sabi ko, torsion or twisting effect develops when there is asymmetrical loading in structural member. It normally occurs along with regular bending moment and shear. Ito yung sinasabi ko. Normally, pag nagdi-design tayo ng beam along longitudinal section, yung loadings, kinocompute natin yung main reinforcement. But pag meron mga special cases na kagaya ng binanggit natin, may twisting, naglalagay tayo ng extra reinforcement. On top, doon sa bending rebars na na-compute natin. So, sabi ko rito, that means it might require an extra, number 1, longitudinal bar. Number 2 is transverse stirrups bar o yung hoops, yung mga stirrups. It depends with the criteria set by code. If, meron dalawang criteria, ito, chineka natin, If TU o yung ultimate torsional effect is less than torsional resistance. Pag sinabi natin na ito yung unang condition, yung number 1, if TU or yung ultimate or actual stress, torsional stress is less than do sa resistance, neglect natin yung torsion effect. That means hindi natin kailangan mag-add ng extra reinforcing bars. But yung isang case, if TU or ultimate torsional effect is greater than or at least equal, pag naging equal lang with torsional resistance, it needs an extra torsion bars. So, maliwanag po yun. Pero tayo rito ang definition, sinabi ko rito. So, ipakita natin yung meron akong example, may konting drawing ako para mas klaro yung sinasabi natin doon sa example na i-share ko sa inyo. So, let us continue. Sabi ko rito, torsional moment. Meron akong sinection, kinat out ko do sa overall framings. Makikita natin yung perimeter beam along grid line 1. Then merong another section A and B, coordinate A and B. May poste tayo. Ang concern natin dito, itong beam along grid line 1 from A to B. Iniba ko yung kulay. Nag-propose yung designer ng extra balcony. Tapos na niya yung design. Na-design niya yung biga. Meron na siyang longitudinal rebars base ron sa conventional way. So maglalagay tayo ng balcony
tignan natin yung existing design kung enough ba or adequate na i-resist yung torsion na ipoproduce ng proposed balcony. Kasi magkakaroon ng twisting. I-attach natin doon sa edge, sa gilid ng perimeter beam. So whether steel or concrete yung i-attach natin o i-add on, ang importante malaman natin dito yung epekto. Ano po? Yung epekto. Kailangan nating malaman yung load. So para makuha natin yung offset, yung eccentric, yung tinatawag nating asymmetric loading, yung explanation natin a while ago. So in-isolate ko, no? Sabi ko, isolate beam AB. Ito yun, ano? Beam AB. Ito yung schematic diagram niya from A to B. Naka-fix siya doon sa poste and then dito support. So magkakaroon tayo ng ultimate. Ito yung tinatawag kong ultimate torsion, no? Torsion across transverse nung section nung beam. So nagkaroon siya ng offsetting. Dito sa kabila, along grid line 1, yung section, nakita natin dito. Ito yung beam na yan. So nagkaroon siya ng offset. Yung P ultimate, magkasama dyan, ano? Factor na siya, ano? Kaya nga ultimate. Factor dead load plus live load. Pinagsama natin. So i-resist, ano? I-resist ng beam. Meron tinatawag tayo na T ultimate o yung actual ultimate torsion. PU multiplied by E, yung eccentric loading from center noong grid line 1. So merong internal effect, no? In-explain ko kanina. Dito sa baba, meron akong two drawings, ano? Yung isa longitudinal bar, yung isa naman is transverse bar. Ito na yung pinag-uusapan natin na if it needs an extra bar due to torsion, yung hinihingi ng torsion, kung hindi kaya nung existing design. So kung mapansin niyo dito sa unang drawing, magdadagdag tayo ng extra longitudinal bars on top doon sa existing bars na dinesign natin. Sa una, no, kung meron tayong design sa una na gawa na natin, kung kailangan maglagay ng tension bars, maglalagay tayo. Kasi kung obserbahan niyo, pag nag-twist ka, no, kunyari, example mo yung book. Pagka tinwist mo yung book, nagkakaroon ng deformation. Nagkakaroon siya ng yung isang corner niya, parang pupunta siya sa isang side, then yung isang side naman papasok. So, yung na-deform, yung humaba, yun yung subjected to tension. Kailangan nating maglagay ng extra rebar. Tatabihan natin yung existing design. Kung mapansin nyo itong drawing, ano, iniba ko kulay. Red yung tension, yung opposite direction naman niya, yung opposite corner naman niya is black. Compression naman siya. Dito sa pangalawa, yung transverse bar. Ang tinatawag na transverse bar, yung stirrups, yung paikot. Ito yung example ko kanina, yung sa tinapay, yung explain ko. Nagkakaroon siya ng shear flow. Kung nakita niyo naglagay ako ng arrow, no, sa cross section. Yung shear flow na yan, sa surface nangyayari yan. Kaya nagkakaroon ng chipping off. Kung kulang o inadequate yung existing spacing ng stirrups, posibleng magkaroon ng chipping off. Ma-detach yung surface ng concrete, lilitaw yung bakal. Kaya ang ginagawa ng mga designer, dinadagdagan nila, nililimitahan nila yung spacing ng stirrups. Hindi na ako nakakagawa ng drawing, ano? Attach ko na lang dyan. Baka itanong ninyo gano'ng kahaba. So, yung spacing na idadagdag natin, mas magiging malimit compare doon sa spacing ng stirrups. Magkakaroon tayo ng additional na transverse bar or yung stirrups. So, longitudinal bar at saka yung transverse bar. So, ang gagawin natin, magbibigay tayo ng konting calculation. Simplified yung gagawin ko, no? Para makita nyo paano i-apply yung mga formula na in-specify ng code. Dito sa example na pakita ko sa inyo, no? Sabi ko rito, itong nasa no? Given, meron tayong existing beam na design na natin base sa longitudinal analysis, no? Yung regular design. So, meron tayong beam size na 250 by 400. Ang strength niyan ng concrete is 21 MPa. So, yung rebar, meron siyang dalawa, no? 2 diameter 16 sa top bars, meron din siyang 2 diameter 16 sa bottom bar, no?
Yung hoops or yung stirrups, diameter 10 at 200 mm on center for 800 mm length. Ito yung sinasabi ko. Pag nagdi-design tayo, kumisan nagkakaroon tayo ng special spacing, mas malimit compared do sa requirement. Dahil hindi kaya noong concrete yung shear doon sa malapit sa support. Naglilimit tayo. Sa design natin, naglimit siya ng 800 yung haba na ang spacing is 200. I-check natin pagkatapos nating i-apply yung torsion, yung proposed loading, yung balcony, kung masasatisfy ba nung diameter 10 at 200, yung ine-explain ko. So, meron tayong given, ito, kinumpit ko na. Hindi ko na pinakita kung paano ko nakuha. Bahala na kayo, depende sa loadings ninyo. Pero nagbigay ako ng example. May value akong nilagay for the sake of this example. Torsional moment. Ito yung weight ng balcony. TU. Ano ba? TU equals dead load plus live load ultimate, 30 kilonewton meter. Ito yung ultimate load ng balcony. So ito, magkakaroon tayo ng computation. Sabi ko, check torsional resistance, TR. Sa code, sabi niya rito, ito yung requirement niya. TR, yung resistance sa torsion ng beam or concrete beam, equals, pakibasa na lang po, 1/12, lambda square root of F prime C, yung strength ng concrete, and then meron tayong value rito. So ito yung definition. Yung lambda should be equal to 1 kung normal concrete weight. Normally, yung weight na ginagamit natin ay yung regular weight ng concrete. Hindi naman tayo gumagamit ng lightweight concrete. Kaya ang ginagamit natin, yung value ng lambda is 1. So PCP, ito yung perimeter, yung perimeter nung beam. So makita natin, nag-example ako rito. Dito muna tayo sa ACP, yung cross section. Cross section nito, yung kaya A, yung area, equals 100,000 square millimeter. And then yung PCP, ito yung perimeter. 250 plus 400 multiplied by 2 dahil 4 sides. Yan yung requirement ng formula. So, makukuha natin yung TR, yung resistance ng existing design. Ang lumabas dito is 2.2 kilonewton meter. Ito yung resistance. Ang ultimate 30 kilonewton meter. So, obviously, maliit, yung resistance niya. Kaya sabi natin dito, it needs torsion bars. Maglalagay tayo ng extra bars dun sa posible sa longitudinal at saka yung sa stirrups, yung mga hoops, mas magiging malimit yung spacing natin. Hindi pwede yung 200. Hindi rin po pwede yung dalawang 16 mm sa top, dalawa rin sa bottom bars. So, maglalagay tayo. Yun yung kukompute natin base sa formula na ini-specify ng code. So, simulan natin. Gagawin muna yung yung hoops, yung spacing. Ito yung formula, minimum transverse or yung stirrups equals AB plus 280. Yung AB, existing na to. Ano po? Ito yung diameter 10 at 200. Pinakita ko lang. Kasi kung meron ka na existing, ilalagay mo na lang dyan, papasok mo yung value, plus yung 280. Yung 280 na dinagdag natin, ito yung sa torsional. Kaya meron subscript na T, yung area. Ito yung cross-sectional area nung bakal. So, nilagay natin, ang ginamit natin is 10 mm. Kaya yung 78.5, napansin niyo 78.5 is cross-sectional area ng 10 mm. So, divide by 200 dahil yung existing design is 200. Susunod po nyo. So, ang lumalabas is 1.57 mm square per millimeter. Every millimeter, ito yung requirement. Transverse bar limit, merong limitation ang code. Ito yung limitation ng code. Sabi niya rito, 0.062 multiplied by square root of F prime C multiplied by BW divided by FY. Ngayon, ingat kayo rito, FY, Kasi ang kino-compute natin, yung FY, ang kino-compute natin dito yung transverse. Kung titingnan ninyo itong itaas, dito sa rebar, yung binigay kong example, dalawang klase. Yung rebar sa taas, ito yung main, yung longitudinal. Nilagay ko yung strength, 276. Well, in this case, in this example, yung hoop na ginamit ko is 276 din.
Kung minsan merong mga design na ang ginagawa nila yung rebar, yung main is mas malakas, 414 MPa ginagawa niya. Pero dito, in this example, ginawa kong parehong 276. Depende sa analysis, doon sa design ninyo, nung ginawa ninyo yung preliminary calculation ng design. So, 276, walang mababago. Ginamit ko rito is 276, yun ang i-apply natin dito. Dahil ang ginagawa natin yung hoops. Okay po? Ang kino-compute nating spacing, yung hoops. So, ang nangyari dito, lumitaw siya na, ito yung limitation, i-check nyo lang dito. So, after ma-check, using 10 mm diameter, 78.5, ito yung size natin, 10 mm, divide by 1.57. Saan ang galing? Yung kinompute natin ito. Yung formula na requirement ng minimum transverse para do sa torsion, ang per millimeter. So, ang hinihingi niyang spacing is 50 mm apart. Okay po, 50 mm. Hindi papasa yung 200 mm. Pabalik ko lang, 50 mm instead of 200 mm, but yung size ng bakal is the same, 10 mm, for 800 mm length. Okay po. Ito yung sinasabi ko kanina. Tama yung haba, sa 800 mm, maglalagay ka na ang spacing ng stirrups mo is 50 mm. 10 mm ang size ng bakal, but ang spacing, papalitan natin yung 200, gagamitin natin 50 mm apart. So, gawin naman natin yung longitudinal, kung kailangan nating maglagay ng extra dun sa taas, dun sa main reinforcement. Ginamit kasi natin dito, ang design is dalawa lang, 2 pieces na 16 sa top bar and 2 pieces na 16 sa bottom bar. Tignan natin kung kailangan maglalagay tayo, tatabihan natin yung existing design.